Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras na balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Sa ating top story, hindi na masaya o hindi masaya at hindi masarap maging Pangulo ng Pilipinas. Itong pahayag ni Pangulong Duterte nang tanungin sa homecoming ng San Bedel College of Law kung masaya ba siya bilang Pangulo ng bansa. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, alamin natin mula kay RH48 Sheila Idubas. Inamin ni Pangulong Digong Duterte na hindi siya masaya bilang presidente ng bansa. Sa homecoming ng San Beda College of Law, sinabi ni Digong na kung tatanungin siya kung masaya at masarap ba ang maging presidente, hindi ang kanyang sagot. Bedan President of you. I have a mouth that is not really courteous. Well, I'm sorry, ganun talaga ako. Wala akong magawa. Probinsyano lang tayo. Yan man ang lingwahe sa amin. But I can assure you that at least makita ninyo, number one is really corruption. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, isinumite na ni Pangulong Duterte sa National Security Council ang validated na listahan ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa iligal na droga. Kung ilang pangalan ng mga narco-politician ang kasama sa narco list, alamin natin yan. Nagbabalik sa report si RH09 nagbabalita si RH09 sa Nicasulia. Nakatakdang isumite ni Pangulong Digong Duterte sa National Security Council ang validated na listahan ng mga opisyal sa gobyerno na sangkot sa illegal drugs. Ayon sa Pangulo, bibigyan din niya ng kopya ang Senado at Kongreso sa final narco list bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Batay sa pagtaya ng Pangulo, ang listahan ay naglalaman ng may 5,000 hanggang 10,000 mga pangalan ng narco politicians na isang banta sa seguridad ng publiko. Kabilang dito ay ang mga barangay officials, mayor, governor, miyembro ng judiciary at prosecutors. So maybe before the end of the month, I will submit that report to the National Security Council at bigyan ko sila ng tag-isang kopya. And the Senate President and the Speaker of the House. Then let us formulate how to prevent a disaster for the next generation. Mabuti pa nga ang terrorism. I would rather deal with terrorism because actually it's just violence for a moment. Pagkatapos ng enkwentro, at least you know that you'll suffer some wounds or you die. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Binalaan ni Presidente Duterte ang 3 milyong adik sa bansa na huwag nang lumabas ng bahay dahil ipapapatay niya ang mga ito. Ginawa ng Pangulo ang pagbabanta matapos kwentahin ang kita ng illegal drugs sa buong bansa kada taon. Para sa kabuang detalye, alamin natin yan sa report ni RH48 Sheila Inuba.
May babala si Pangulong Digong Duterte sa mga drug addict. Huwag kayong lumabas ng bahay dahil papatayin niya ang mga ito kapag nakita ang pakalat-kalat sa lansangan. Ang babala ay ginawa ng Pangulo sa kanyang pagsasalita sa San Beda Law Alumni Homecoming matapos niyang kwentahin kung gaano kalaki ang illegal drugs industry sa Pilipinas. Batay sa pagtaya ni Digong, nasa 200,000 pesos kada araw ang ginagastos ng 3 milyong adik sa bansa. At kung susumahin ay kumikita ang illegal drugs industry ng 216 billion pesos kada taon. Ayon kay Duterte, bago matapos ang buwan ay isusumiti niya sa National Security Council, Senado at Kongreso ang validated na listahan ng mga sangkot sa illegal drugs. Tiniyak din ng Pangulo na hindi siya titigil sa kanyang kampanya kontra droga hanggat hindi nauubos ang illegal drugs sa bansa. Until the last pusher is out of the streets and the last drug lord is exterminated, it will last until the last day of my term. Walang, di tao atras dyan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Liderato ng Kamara naninindigang walang mali sa naging pagtatanong kay Ronnie Dayan. Magbabalita si RH14 Let Narciso Abinales. Walang dapat ihingi ng paumanhin ang Kamara sa naging pagtatanong ng ilang kongresista sa dating driver bodyguard ni Senator Leila de Lima na si Ronnie Dayan. Ito ang binigyang diin ni Deputy Speaker Frankie Castro kasabay ng pagdepensa sa kanyang pag-urirat kay Dayan hinggil sa naging relasyon nito kay de Lima. Giit ni Castro, importante ang naturang mga tanong para masuri ang kredibilidad ng testimonya ni Dayan. Matatandaan si Castro ang nagtanong kay Dayan kung wagas, dalisay at tapat ang 7 taong pag-iibigan nito at ni de Lima. Umani ng banat ang ganitong klase ng pagtatanong, hindi lamang ni Castro kundi maging ng iba pang kongresista. Pero depensa ng Deputy Speaker, ang mga bumabatikos lamang naman ay ang mga taong one-sided ang paningin o iyong may kinakampihan. Yan ang DCRH News, Let Narciso Abinales, RH14. Gilingkod sa pagbabalita. Nakaamba na naman po tumaas ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Kung gaano kalaki ang magiging pagtaas, alamin natin yan sa report ni RH09, Sunny Casulia. Habang patuloy na humihina ang halaga ng piso kontra dolyar, nakaamba namang magkaroon ng oil price hike bukas. Ayon sa oil industry source, maaring tumaas ang presyo ng diesel ng mula 1.40 hanggang 1.60 kada litro, 1.10 naman hanggang 1.20 ang gasolina at habang 1.30 hanggang 1.40 ang kerosene. Paliwanag ng source na lubhang naapektuhan ang kalakalan sa produktong petrolyo ng ups and down na galaw ng world market. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Sa Mandala, good news naman ito para sa mga nagpapadala ng balikbayan boxes para sa mga OFWs. Pero natenga lang sa mga forwarding company. Maaari nyo nang makuha ng libre ang inyong mga ipinadala. Kung paano, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Good news naman para sa mga OFW. Maaari nyo nang makuha ng libre ang mga natenggang balikbayan boxes. Ayon kay Commissioner Nicanor Faeldon ng Bureau of Customs, sa programang ireklamo kay Greco, kumausap na sila ng mga kumpanya para tumulong sa pagbabayad ng mga natenggang balikbayan boxes. Usap ako sa ating mga traders na baka pwedeng tulungan yung ating mga OFWs. Apo. So meron na tayong first auction, mga 10 container yan, libo-libo po yun. In fact, yung isa doon ay abo pa nung kanyang ninuno galing sa ibang bansa. So masaya siya na naibalik na sa kanya. Ito, yung mga traders na to ay kinausap natin na pwede bang ano na lang yung token na lang yung babayaran ng mga OFWs. So pumayag ito nung this week. Meron na naman tayong nakausap na isang company, bibili na naman niya ulit yung
yung natitira pa dyan at ibibigay ito ng libre. Bukod dito, may programa rin sila na tinatapos para mabigyan ng libreng padala ang mga OFW ngayong Kapaskuhan. But this next bidding, meron ng nangakong company that if he gets the bidding award, ay talagang libre niyang ibibigay itong mga boxes na to. Naku, walang bayad. Hindi na magbabayad yung ating mga kababayan. Ibibigay na lang po niya. Wow. Dito sa mga dito sa mga natira pang mga balikbayan boxes na na-abandon na ng ilang taon na dito. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa Pagbabalita. Samantala, tanggap tayo ng isang live report. Update po ito sa hinihinalang bomba dyan sa tapat mismo ng US Embassy. Kumusta na ang balitang ito? RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy. Ngayon na Dennis ay inaantabayan namin dito sa headquarters ng Manila Police District si NCRPO Chief na General Oscar Albayade. Kaugnay nga dun sa nakitang suspected IED o improvised explosive device na ito yung pinag-inilang package na nakita sa isang basurahan sa southbound itong Roas Boulevard, malapit lamang sa Embahada ng Amerika. At kanina, yung na-recover ay isang cellphone, 3310 na may wiring. At may isang tauhan na Dennis ng SAP o Special Action Force na naka-assign doon sa Embahada ng Amerika. Nagsabi na meron daw 81mm mortar ang nakita umano niya sa basurahan. Kaya nang dumating nga itong si District Director Joel Coronel sa site mismo at nang ginawan to yung tawag nila, pinagsabog nila yon sa tawag nila doon ng bomb squad ng Explosive Ordnance Division ay bomb disruptor. Ibig sabihin, ginamitan nila ng bomb disruptor. Kaya yung dalawang putok na narinig kanina, yun yung tinatawag nilang bomb disruptor. Kaya ngayon ay pero positive ang sabi ni District Director Coronel na improvised o suspected improvised explosive device. Yun yung na-recover kanina. Doon sa tayo na alam nila sa CCTV, meron CCTV ron eh. Kung sino yung naglagay. Bago alas 6 pasado kanina, Dennis, nang makita ni Eli Garcia, yung street sweeper ng DPWH, sila yung nagwawalis doon sa may Roas Boulevard eh. Nakita niya yung basurahan na may ganun nga na pinag-inala ng bomba. Tinawag niya sa mga polis. Kaya na dumating ang polis doon, mga before 7 o 6:50 a.m. kanina, isinarado yung kahabaan nitong Roas Boulevard yung southbound. Kaya yung pagkakasarado kanina ng yung mula Kalaw hanggang dito sa Miquelino dahil sa sinarado nga dahil sa kinordon ng mga pulis itong nabanggit na lugar, pati yung mga nag-apply doon sa Embahada ng Amerika pinalayo muna dahil sa ang layo may footbridge doon eh. Ang pinakalayo sa pagitan ng Pedro Hill at saka yung Paura, yung footbridge doon na malapit sa Embahada, mayroong basura doon na 5 drum. Doon natakbuhan, ito sinasabing suspicious package na isang suspected improvised explosive device. Tabayan namin din sabi ng mga pulis, narating daw si NCRPO Chief Albayade rito. Tungkol doon. At kung sino yung, kung talagang IED yun, o yung sinabi, kasi kanina, sabi lang miyembro na SAP na meron sa nakitang 81mm mortar. Pero hindi pa kinumpirma ni District Director Coronel yun. Kaya ngayon, inatabayan namin kung totoo yung mayroong 81mm mortar na kasama doon sa, may cellphone na, 3310, mga wiring. So parang yun yung parang detonator, parang sinasabi mo yun, ano? Yung yung pinaka-cellphone. Pag tinawagan yung number na yun, sasabog na yun. So ibig sabihin, Kuya Boy, kumpirmado talaga may bomba. Tapos linawin ko lang, yung basurahan nasa labas ng US Embassy, di ba? Nasa labas yun. Sa may, yung Baywalk, alam mo yung, di ba, yung nilalakaran ng mga puro halaman. Yes. Yung mga, yung mga street sweeper ng DPWH, naglilinis dyan. Yung makita niya ngayon, nagduda na siya.
Yun. Kaya tinawag sa pulis. Pag Oo. tawag sa pulis, kinordon yung lugar. Oo. At dumating mismo si District Director Coronel. Kasi kung nagdudo nga yung iba ito Oo kasi nga, ng mga peke lang, mga ano lang yan. Ibig sabihin, hindi pupunta pa ang District Oo Director, nga. nasa bilang. Wala pang pahayag ang US Embassy tungkol sa nangyayaring yan, Kuya Boy. Wala pa. Wala pa. Ay nahihintay namin dito sa headquarters ng MPD, si Oo. NCRPO Chief Albayade, dahil sa tungkol nga doon kung anong klaseng IED. Oo. So yung sinasabi, suspected na IED, Oo. talagang improvised explosive device at merong 81 millimeter mortar. Yan At yung saka, malalaman natin na. at saka Kuya Boy, kumusta yung mga naglalakad ng mga visa nila dyan sa US Embassy? Natigil ba? Lalo na yung mga kababayan natin? Kanina natigil kasi Oo. siyempre andun pa yung Tama. kinordon, Oo. ginamitan ng bomb disruptor. Oo. Tapos pati nga yung traffic, Dennis Nako. Alam mo ba yung traffic inabot hanggang dito sa may Santa Cruz. Nako. MacArthur Bridge, Quezon Boulevard sa Quiapo. Ganon kausad pagong o mabagal yung daloy ng traffic ko kanina. Nako. Pero bandang mga alas 8:50 o bago mag alas 9 ng umaga, Oo. binuksan yung daloy ng traffic ko kaya kahit pa paano medyo Lumuwag na. ng konti. Lumuwag-luwag ng konti yung daloy ng trapiko dito sa Rojas Boulevard sa vicinity ng Ermita. Oo. Okay, so mamaya, abangan natin si Albayalde kung magkakaroon ng pulong balitaan o presscon. Oo, siyempre. Ito lang nga, Dennis kapag hindi pa hindi totoo ng IED, Oo. hindi napupunta si Tama, General Albayalde tama. dito, at saka hindi napupunta si District Director Tama. doon sa Oo. na malaman na rin natin kung talaga masari sa kanila magaling, Oo. kung talaga Correct. anong klase ng IED, improvised explosive device, yung natagpuan doon sa basura, malapit sa Embahada ng Amerika. Okay, maraming salamat, Kuya Boy. Sanit sa 29, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. Salamat, Kuya Boy. Samantala, Merry Christmas. Pwede nang bumati ng Merry Christmas ang mga kawani ng paliparan sa kanilang mga pasero, pero may isa pong kondisyon. Kung ano ang kondisyong ito, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Pwede nang bumati ng Merry Christmas ang mga kawani ng airport sa mga pasaherong darating sa bansa. Ayon kay NAIA General Manager Edmond Real sa kanyang panayam sa programang Ireklamo kay Greco, wala namang masama sa pagbati lalo na't paparating na ang Kapaskuhan. Kumusta na ho yung monitoring natin na bawal ang pag-say ng Merry Christmas sa mga dumarating na kababayan po natin na GM? Unang-una po, basta sa aking personal na pagtingin. Ang pagbabati ho ng Merry Christmas, lalo po pagka December 24 o 25, ay parang nararapat lang. Huwag lang ho lagyan natin ang underlying meaning. Na yung parang mayroon kayong pinaparinig na talagang humihingi ng pamasko. Kasi to me, I think the cultures of the Filipinos is being hospitable at that. Parang wala ho natin bukas loob na dapat maging magaan tayo sa ating pagtalubog ng ating mga balitbayan at mga pasahero dumarating. Ang akin hong pananaw dyan, mas maganda na ho mag-greet na lang ho tayo, good morning, good afternoon, or good evening sa bago magpasko. At pagka-Pasko, pwede ho silang magbumati ng how do you call this, Merry Christmas. Basta wala hong ibig sabihin yung pagpati. Ayan. Alam mo na kung minsan, masama ako kasi yung minsan na napapatig ka na parang mayroon kang inaantay na parang balikan na konting pakimkim o konting pamasko. To me, there's nothing wrong greeting our fellow Filipinos and other tourists that are coming in na mag-greet ng Merry Christmas. Kasi Matatandang ipinagbawal ng dating administrasyon ang pagbati, maliban na lang kung ito ay good morning, good afternoon o good evening. Pero ayon kay Monreal, ang pagbati ay paraan lamang para maipakita ang mainit na pagtanggap sa mga pasaherong dumarating sa bansa. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, para sa ating showbiz balita, dating miyembro ng Sex Bomb Dancer, umaming may kinakasamang tomboy. Magbabalita si RH43, si Rock.
Hindi lamang si Aiza Sigera ang celebrity na lumantad na mayroon silang karelasyon na katulad nila ng kasarian. Kahapon ay lumantad na rin ang dating miyembro ng sex bomb dancer na si Luis Bolton na may kinakasama na rin siyang isang tomboy. Ayon kay Luis, sa kanyang karelasyon ngayon niya nakita at naramdaman ang tunay na pagmamahal kung kaya't ipaglalaban niya ito. Panoorin mamaya alas 12 sa aking STL o Showbiz Chismis Live ang buong detalye. Ako pa rin si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Babala ito sa mga sumasakay ng taxi. Mag-ingat po kayo sa mga pasaway na taxi driver para hindi kayo matulad sa trending video na ito kung saan pinababa ng taxi driver ang lolo habang buhat ang kanyang apo sa kahabaan ng EDSA. Grabe naman. Habang umaambon ito para sa kabuong detalye, alamin natin sa report ni RH48, Sheila Inuba. Trending ngayon sa social media ang video ng isang lolo kasama ang kanyang apo na pinababa ng taxi driver sa kahabaan ng EDSA dahil sa matinding traffic. Makikita sa video footage na nakikipagtalo na ang lolo sa taxi driver dahil pilit silang pinababa ng kanyang apo sa taxi kahit umaambon bandang alas 4 ng hapon. Sa sobrang pagkainis ng lolo, sinipa nito ang taxi bago umalis. Ayon naman sa isang saksi na si Rose Dagbin, sinubukan niyang tumawag ng MMDA para humingi ng tulong ngunit wala siyang nakitang MMDA personnel sa lugar. Sa ngayon, meron ng mahigit 400,000 views ang video na in-upload ni Rose Dagbin. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Dito lamang nakarampong weekend, isa na namang natatanging samahan na nagdiwang ng kanilang anibersaryo. Ano nga ba ang magandang implikasyon ng samahang ito? At ano ang naganap sa kanilang celebration? Narito ang report ni RHO9, Sunny Casulia. Isang matibay na samahan, isang pamilya. Ito ang bumubuo sa tinagurian ngayong pinakamalaking samahan ng mga nagmamay-ari ng iisang uri lamang na modelo ng sasakyan sa bansa, ang Toyota New Vios Philippines or TNVP. Nito lamang Sabado ay muling nagsama-sama at nagdaos ng kanilang ikalawang anibersaryo ang grupo kung saan hindi naman nakumpleto ang mahigit sa 22 miyembro nito dahil na rin sa layo ng iba't iba pang mga kasapi. Buo naman at present kahit sa pamagitan ng social media ang kanilang mga miyembro. Yung tulungan ng group, yun yung pinaka-benefits natin. At para sa mga miyembro ng TNVP, ano ba ang samahan ito para sa kanila? Second family ko na to, TNVP. Sobrang welcome kami kasi tinreat nila kami as family. Ganun. Kapag halimbawa, nasiraan ka, anytime nandyan sila. At siyempre, hindi makukumpleto ang anibersaryong ito without a word from the President. Sa mga members, thank you sa lahat ng sumusuporta hanggang ngayon. At yan ang ating good news. RH9, naglilingkod sa pagbabalita. Isa sa mga init na pinag-uusapan ngayon at kung dapat bang isailalim sa Witness Protection Program ang suspected Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa at Ronnie Dayan. Pero ano-ano nga ba ang mga kwalifikasyon para maisailalim sa Witness Protection Program? Ang isang testigo. Alamin natin sa report ni RH49 Rita Salonga. Kasalukuyang binebrika pa ng Department of Justice kung pasok sina Eastern Visayas drug lord Kerwin Espinosa at ang dating driver bodyguard ni Senator Laila De Lima na si Ronnie Dayan para sa Witness Protection Program ng gobyerno. Si Espinosa na dumating galing Abu Dhabi at humarap na sa Senado para sa investigasyon sa pagkamatay ng kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa ay nagsabi na sasabihin niyang lahat ng kanyang nalalaman kapalit ng proteksyon ng gobyerno sa kanya at sa kanyang pamilya.
Si Dayan na naunang humarap sa mababang kapulungan para naman sa pagpapatuloy ng investigasyon sa di-umaning illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison ay nasa Conditional Witness Protection Program na, kung saan ililipat ang kustodiya nito sa DOJ at National Bureau of Investigation. Sa ngayon, ang Philippine National Police muna ang nagsisilbing tagabantay ni Dayan na nasa Pangasinan, kasama ang kanyang pamilya bago ito pumalik sa Maynila sa Martes para formal na itong isailalim sa WPP. Maliban kay Dayan at Espinosa, sino-sino pa ba ang isinailalim na sa Witness Protection Program ng gobyerno? At ano ang panuntunan para ma-qualify dito? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito para naman ito sa mga mahilig magduyan. Naimbento na po ang flying hammock na maaaring hindi lamang magduyan sa iyo, pero maaari rin kayong ilipad. Kung paano, alamin natin sa report ni RH48 Bien Dacles. Magpahinga sa duyan lalo na sa bandang hapon. Ngunit hindi lahat ay nag-i-enjoy sa pagduduyan dahil ang iba ay nababali ang pinagkakabitan ng tali nito. Ang iba naman ay wala talagang lugar na pagtatalian ng duyan, habang ang iba naman ay may disgrasyang inaabot lalo na kapag nasa ilalim ng puno ito ikinakabit. Ngayon, solve na ang problema nyo sa pamamagitan ng drone flying hammock. Kung ang pagkakaalam nyo ay ginagamit lamang ang mga drone sa pagkuha ng aerial shots o kaya food delivery, nagkakamali kayo dahil maaari na rin itong gamitin sa luxury. Sa pamamagitan ng drone, ikinakabit dito ang dalawang dulo ng duyan at saka ito pinapaandar ng remote control. Kung kaya't ang duyan na kaliwat kanan lamang ang galaw ay maaari nang lumipad kasama ka. Bagamat marami na ang nag-aabang sa drone flying hammock, ngunit hindi pa ito available sa merkado. At yan ang ating news coverage, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa South Korea. Panawagang patalsikin sa pwesto si South Korean President Park Geun-hye lalo pang umiigting. Lalo pang dumarami ang mga demonstrador sa kalsada na nais patalsikin sa pwesto si South Korean President Park Geun-hye matapos ang sunod-sunod na iskandalo na kinakasangkutan ng female president matapos maihalal sa tungkulin. Bitbit ang kanilang mga payong at kandila. Libu-libong rallyista ang dumagsa malapit sa Blue House, presidential residence sa Seoul, habang isinisigaw ang kanilang labis na pagkontra sa panunungkulan ni Geun-hye. Ilan sa mga akusasyon na ibinabato sa South Korean President ay ang pagpapahintulot umano nito na makita ng kanyang confidant na si Choi Soon-sil ang mga confidential documents at presidential speeches kahit wala naman itong posisyon sa gobyerno. Pinagbibintangan din si Choi na ginagamit ang kanyang koneksyon kay President Geun-hye para makapagnakaw ng milyong-milyong dolyar mula sa mga donasyon. Nahaharap si Choi sa kasong abuse of power at fraud and coercion, habang dalawa pa sa tauhan ni Geun-hye ang nahaharap sa criminal charges. Matatandaan rin na ilang beses nang humingi ng tawad ang South Korean President sa publiko at nanindigang hindi siya magbibitiw sa pwesto hanggang sa February 2018 kung saan nakatakdang matapos ang kanyang panunungkulan. Si Park Geun-hye ang kauna-unahang babaeng pangulo ng South Korea. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita.
Pinilit ng defending UAAP Men's Basketball Champions na magkaroon ng do-or-die game laban sa Ateneo Blue Eagles matapos piliting manalo sa Game 1 ng kanilang serye. Mukhang kakailanganin ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang twice-to-beat advantage kung sakaling aabante sila sa finals ng UAAP Men's Basketball Tournament dahil hindi magpapatalo ng walang laban ang defending champions na FEU Tamaraws. Naging dikit ang opening quarters kung saan nagpalitan ng runs ang magkabilang koponan hanggang sa natapos ang first half na may maliit na lamang ang FEU. Sa third quarter naman, nagbantang mag-breakaway ang Ateneo dahil sa magandang laro na ipinakita ni Aaron Black. Pero sa fourth quarter, napunta kay Raymar Jose ang man of the hour dahil kayod kalabaw si Raymar Jose sa fourth quarter para habulin ang lamang ng Ateneo at maibigay sa FEU ang panalo. Tinapos niya ang laro na 20 points at 23 rebounds. 11 sa mga rebounds na yun ay nanggaling pa sa fourth quarter. Samantalang natulungan naman si Jose ni Monbert Arong na uminit sa mga huling minuto ng laro at nakuha ang ilang crucial jumpers para masigurado ng FU ang kanilang panalo. Hindi na naging sapat ang dalawang malayong 3-pointers ni Terdy Ravena para habulin ang 4-point na lamang ng FEU. Ang final game ng kanilang serye ay magaganap sa Miyerkules. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Isa na namang Pinay ang nagpakita ng galing sa pagkanta, and this time, ang mga Koreano naman ang kanyang literal na pinanganga sa kanyang pagbirit. Binigyan pa ng partida ng Pinay ang kanyang mga kalaban dahil buntis pa siya ng mga oras na iyon. Alamin ang buong detalye mamayang alas 12 ng tanghali kung sino ang nasabing Pinay na nakatakdaring manganak sa darating na December 7 sa STL o Showbiz Chismis Live. Ako pa rin si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Samantala, isang kapapasok lang pong balita, sugatan ang 10 katao sa naganap na pamamaril sa New Orleans habang isa naman ang naitalang patay. Ayon kay New Orleans Police Department Superintendent Michael Harrison, isang 37 anyos na lalaking hindi pa kilala ang nasawi sa nasabing pamamaril habang nasa edad 20 naman ang mga sugatan o nasugatan. 2 suspect naman ang naaresto sa nasabing pamamaril. Samantala, para sa ating Christmas countdown, ilang araw na lang po, Pasko na. Ito po, meron tayong 26 na araw na lang, 12 oras, 15 minuto at 20 segundo. At sumayin nyo na naman ang kalating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bubuo ng MBC Network News, ako pong inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.